Kasi nung time na yun, parang 1 year ata akong single, hindi ko maalala. Tapos, sabi sa akin ng mga friends ko, kasi masyadong masungit. Pag may kumausap sa'yo, kausapin mo na. Tapos nung time na yun, may humabol sa akin. Sabi ko, ay, naiwan mo yung wallet mo. Akala ko may naiwan ako. Miss, bayad mo. Hindi ka pa pala bayad eh. No? Bayad ako. Ano bayad ka ba? Bayad ako. Let's make it clear na. Hello! Welcome to another episode of the Hello Mamser Show. Ako po ang iyong paboritong Tita Epi. Daryl is here. Tita B. And meron tayong Special. Grabe. special guest. Oh my God. Tita Oh my Ritz. God. Tita Ritz. Tita Ritz. In the house, yo. Ritz Goods. Ritz Goods. At Ritz Goods. Yan sa Instagram. Yan. Kumusta? Ay lang. Buti bumisita ka dito. Kayo naman. Yan. No? So ano pag-usapan natin ngayon? Ano, kumusta? Gusto ko lang. mag-shoutout kay Tito Epi sa aking bagong Carhartt. Yan. Ganda. Sana may sana all, no? Grabe. Ganda. Pag talagang kay Tito Epi kayo lumapit. And shoutout to to Mark Mission from local Abu Dhabi. Oh. Kwento mo. Dahil nakakuha tayo ng discount sa Hindi, kwento mo kanina. Hindi, ganito yung sasabi niya. Ganito daw, ang nangyari daw is nanonood daw siya ng Hello Mamser Show na episode. Okay. Na cycling episode natin with Tito Mark De Leon. Tapos sabi niya, nung nanonood daw siya, bigla daw akong pumasok sa store kasi bibili ako ng cap para sa'yo as a gift. Tapos sabi niya, nagulat siya na parang, ha? Paano ko ba pumapasok sa mga Hello, store? Hello Ma'am Sir. Ano ba? Ako po, ang inyong paboritong tito. Ganon. Ganon yung mga usual spill ko eh. Ganon ako. Nagulat siya, parang, ito ba yung Hello Ma'am Sir Show? Sabi ko, nakikinig ka. Kilala niya daw si Mark De Leon. Kasi sobrang sikat kasi ni Mark De Leon eh. Kaya nga. Grabe, yung daming... Shoutout kay, kung hindi nyo pa napapanood yun. Grabe. Bitin yung episode na yun. Gawin natin ng 3, 4, 5 episodes yan. 5 part. Yan. But anyway, si Tita Ritz. Tita Ritz. Ano ba pwede natin pag-usapan, Tita Ritz? Bakit ka ba nandito? Ano bang panawagan mo sa mga... House life. Para patang eye to eye. Inday ba diday ba? May nawawala ka bang someone na Aling nawawala? Wala naman. Ay, nawawala. Ako ata yung nawawala. Nawawala. Diyos ko po. Ano maganda pag-usapan? Alam ko kasi si Ritz. Matagal ko ng kaibigan si Ritz. From si Bianx ka-work niya sa... tell us a little bit about your... sa Mega pa, di ba? Oh my God. Pinas. Dapat si Ritz yung mag-kwento. Yeah. Kung paano nag-umpisa yung friendship. Yes. 2000, ano ba yun? 2009? Yeah. 2009 na nag-work kami sa Mega. Mega Magazine. Mega Magazine. Yeah. Si Tita Bianca. Tita Bianca yung senior graphic designer. Naks, grabe. Opo, bago ako doon. So, siya yung tinuturuan niya ako noon kung paano. Binubuli ka ba ni Bianca? Hindi naman. Siya ata yung binubuli ko ata siya. Baliktad. And then fast forward, nag-Dubai ka. Tapos nung nag-Dubai ako, ikaw yung kumupkup sa akin. Kinupkup ko si Da. For 1 month. Narinig yung story na yun eh. So tumira ka kay na Ritz for a month. And then, ayun, yan. Dito pa rin tayo. Dito pa din. Yes, 11 years after, dito pa din ako. And you're working as ano bang trabaho mo ngayon? Product designer. Grabe. Product designer. Anong specifics ng product designer? Kasi for listeners na hindi naiintindihan kung ano ba yan, anong product pa yan. Ano ba yung produkto mo? Oo nga. Ang broad kasi niya, di ba? Pag it's a fancy way of saying na web designer. Pero kasi siya, UX and UI. So, user experience and user interface. So, more on research. And then, UI, magde-design ka ng, let's say, e-commerce website. Something like that. Pero, kinakausap yung mga user by user interview. And then, i-find out mo kung ano yung pain points nila. And then, after that, kung paano mo ma-improve yung experience nila, tsaka mo siya i-apply sa design. And then after, pwede mong ulit gawing parang user testing or ipakita sa kanila kung na-solve ba namin yung problem nila.
So, yun. Paano yung interaction na yun? Paano yung interview with, paano ka makakuha ng parang solid feedback? Kasi parang so far, wala naman ako narinig na wala namang tumatawag sa akin about mga ganyan na mga, kasi syempre, like everyone else, consumers tayo, diba? How do you do these parang research? So, meron kasi like, depende kasi kung ano yung gusto mong gawing research. So, either, di ba minsan pag nasa platform ka sa isang website, may lumalabas na survey. So, isang form of research din siya. Pero, yung sa dati kong work, ginagawa namin, siyempre, meron kaming target user. So, let's say yung mga bakala. So, pupunta kami sa kanila. Bakala. Mali yung rinig ko. Wait, yung bakala kasi. Yung bakala kasi may brand na bakala, di ba? Pero yung local term talaga ng... Yung mga maliliit na store. Sari-sari store. Na may tititinda na bakala. Bakala. Joke lang. Ano naman eh. Hindi. So, yun. Pupunta kami sa kanila, tapos i-present namin sa kanila, like, let's say, tatanong namin sa kanila, how's your experience with the app? Tapos, sasabihin nila kung ano yung problema nila, tapos parang user testing namin sila, tingnan namin kung paano nila navigate yung app. Tapos, kung saan sila nasa stock. So, after nun, yun, sabihin na parang pagbalik sa office, parang i-discuss na stock sila rito, hindi sila klaro sa next step. So, gagawa ng way para i-improve yung experience. So, iti-tweak nyo na iti-tweak. Yes. Alam mo yun, like ko narinig kasi parang early 2000s, or not early 2000s, sorry, mga early 2010s, yung transition ng mga usual, mga designer, na pupunta sa UI, UX. No? Parang, ano yung, kasi hindi ako designer eh. Diba? Nasa, ibang nasa parang construction side na ganyan. Pero, ano yun, no? Parang natural choice ba sometimes, parang gano'n? Ang alin? Ang pag-move into UX. Bakit gano'n? Bakit? Parang nowadays mas marami yung yung kasi yung availability ng trabaho, ano. Tama ba? Kasi galing ako sa marketing. So, nung nasa marketing ako, kasi parang for me, actually hindi ako mas interested before sa UI UX. Nung nasa marketing ako, may isang PM, tinanong ako kung gusto ko i-try mag-UI UX. Tapos parang ako, bakit hindi? Lang. Kasi napaisip ako. Tapos kasi parang sa marketing, after mo gawin yung design mo, di ba? Parang pagka malalaman mo kung nag-work siya, let's say, kung tumaas yung sales or na-reach mo na yung audience. So parang for me, yung marketing parang nag-end, pag na-reach na niya yung goal niya, parang nag-end na experience, di ba? Pero pagka sa UI UX, kailangan mong kausapin yung user itself to get to know them. So parang nakaka-connect ka sa kanila. So parang na-improve mo yung experience nila. So for me, parang mas meaningful siya. Kesa sa, I'm not saying marketing is... Shout out sa mga nag-marketing. Pero parang feeling ko mas, parang iba yung satisfaction kasi nag-research ka talaga as in-depth kung paano mo siya i-understand yung product. Kasi kung hindi mo na-market yung product, hindi siya mag-work. Pero kung wala kang user, hindi rin mag-work yung product. So, hand-in-hand din siya. Mas detailed siya. No? Mas detailed siya. So, hindi siya kagaya sa marketing na fast-paced na, okay, pagka natapos mo na, okay, move on ka na sa next task. Ito kasi, nung pag-work namin is 2-week sprints. So, every 2 weeks, meron kang wino-work na feature. Tapos, i-turn over yun sa dev. Tapos, i-groom pa yun. Like, let's say, sasabihin nila kung ano yung, kung mayroon ba siyang sa system, like sa back-end. Kasi may mga binibuild sila eh. So, sasabihin nila kung okay siya or hindi. Or parang kailangan kong i-iterate yung design ko na mas simple siya i-implement. So, medyo mahabang proseso siya. Yeah. Yan. Nice. Kasi, yun nga, narinig ko lagi yan eh. Yung mga friends natin, di ba? Sila Mark sa sa Pinas, di ba? Yung mga UX, nag-training sila for UX. Ayun,
And then I know. paano ko transition? Na ano? Dun sa dating. Humahanap ako. I-direction mo na. Ano yung tungkol sa experience? Rekta mo na. Tungkol sa experience. Sa users. Sige, paano mo itatanong yung Tita Biancs? Ano yung, kamusta yung user experience mo sa Yeah. opposite sex? Yung Pwede ba yung word na yun dito? Opposite Sex? gender. Sex? Pwede ba yun? Oh, yung Sorry. opposite. Sex. Ano kasi yun? Pagkaiba ng meaning. Hindi, gaano ka nakatagal single, Ritz? Ayan, no? Shoutout sa mga ano rin dyan, single dyan. Oo nga, mga single dyan. Single to. And ready to mingle. Dami na nagko-comment. No? Dami no. May nagko-comment na. Hindi ko alam eh. Since when? Sige na, tansyahin mo. Basta this year. Basta this year? Basta this year. This year. Ay. Mahirap magbilang eh. Baka malagot ako eh. Di ba Baka iba yung bilang ko sa bilang 4 months, mga 3 days, 2 Hindi naman. hours. Siguro mga malapit na mag-isang. Hindi. Grabe. Isang taon na. Malapit na siguro. Baka kasi pagka makapag narinig niya ako, sabihin niya, mali na naman yung hindi naman niya ako maintindihan, di ba? Pero So, wait. yung unang part ng episode na to, front lang yun para tanungin namin si Ritz tungkol sa kanyang dating life in Dubai. Hindi, totoo yun, no? Kasi, lagi tayo nagbabasa ng Reddit, ng subreddit ng Dubai. And marami talagang nagre-reklamo sa yung dating scene sa Dubai. sa No? Dubai. Maraming, and so yun, mga anecdotes daw yun from people that we don't know. Ngayon, meron tayong live, live testimonial. Based on user experience. User experience. So ang pinaka-importanting, hindi naman importante pero first question is, ano ba yung mga challenges ng pagiging single sa Dubai? Ano ba? Malungkot. Oh. Hindi kasi parang nasanay ako lagi may kasama. Tapos biglang mag-isa na lang ako. So parang okay, anong gagawin ko? Okay. Hindi, pero hindi naman siya, I'm not saying it's really bad. Pero parang kasi syempre minsan nasanay ka na may kumakausap sa'yo. Oo. Like hindi ko naman sinasabing like every hour na may kumakausap sa akin. Pero after, wala nag-message sa akin, parang ako, sino may message ko ngayon? Sino guguluhin ko? Kumain ka na, mga ganun. Wala nang ganun. Ay, hindi naman cheesy naman. Kumain na Kumain you. ka na. Kumain na you. Nachichisi ka sa ba ganun? Sa Dito mga na, ganun? mi. Kumain ka na ba? Ganun. Pag lagi, Ano ba dapat tanong? Ano ba yung usual na conversation? Anong dinner? Anong dinner? Ano dinner? Ayun na yun, Anong parang long term na yun. Oo nga. Anong dinner? Medyo aggressive na yun, no? Oo. Parang Nabili mo cheesy ba naman, yung ano? kumain ka na. Ano ba yung Kumain ka pabebe? na. Nabili mo ba yung kamatis? Mga ganun. Nabayaran mo ba yung dewa? Mga ganun. Bumili ka ng baguette. Considered sweet ba yun? Bumili ka ng baguette. Bumili ka ng baguette. Bumili ka Ay, ng grabe. baguette. Bumili ka ng Parang baguette. nararamdaman, na ma-distinguish mo yung kung sino yung... Anong lahi, no? Anong lahi, no? French ba yan? Baguette? Oo. Hindi, marami. Kiwi. Marami nagbabaget. Marami nagbabaget. Ay, Alaskan, mga ganyan. Alaskan. Ay, nako. So, yan, tama, no? So, besides doon, yung may challenge, like challenge being single and dating, ganyan. Ano ba yung mga... Sa dating, ano yung pinaka, Yung isa kasi like, syempre, long term. So, gusto ko mag-travel. Pero nag-travel naman kasi ako mag-isa before. Tapos, nung birthday ko, nag-travel ako mag-isa. Tapos parang, okay, parang mali. Recently kasi. Recently kasi, tapos parang ako lang mag-isa. Mag-isa ka. Mag-isa. Pero, nagawa ko lahat ng gusto kong gawin. I'm not saying na may ginawa akong masama. Pero yung time na, hindi, wala. Pero yung time na parang nung nag-travel ako, kasi usually pag nagta-travel ako, gusto ko yung nakaplano siya, day by day. Like, oras. May itinerary ka. Itinerary ako, like, per oras, anong gagawin ko. Yes. So, nung nag-travel ako mag-isa, spontaneous. As in, nung pagkagising ko, anong trip ko today? Maglalakad lang ba ako or what? So, gumaganong-ganong ka, no? Spontaneous. Spontaneous. Yung mga Ganon birds. ka ba pag spontaneous? Imagine ko parang nasa studio gym. Hindi ko naman gumagano. Ay, kita mo nagbubulmo yung mga flowers. Grabe, no? Diba, sumusunod sa'yo La 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 la. mga animals. Tapos hindi kakanta si Miley Cyrus. I can buy myself flowers. Hindi ko alam yan. Si Miley Cyrus. Oh my God. So, nag-enjoy ka? Oo, nag-enjoy ako. Pero nung pabalik ako, nag-travel ako ng birthday ko. Pagbalik ko, ang lungkot. Sabi ko, birthday ko, mag-isa ako. So, anyway, pinadala ako ng cake ni Bianca. So, pero
dun sa moment na yun, na-tempt ka ba mag-message ulit dun sa ex mo? Or not really? Hindi naman niya ako binati. Ay, hindi ka niya binati. Alam, Jehovah ba yan? Jehovah's Witness. Hindi siya binati. Hindi niya ako binati. Hindi ba? Tawa ng tawa yung producer natin, si Mark Benson, no? Bakit? Pinifigure out ko kung sino yung ex mo, eh. French na Jehovah's Witness. Pwede sa baget, hindi nag-greet ng napaka-niche, no? Ay, naka. Pero Ritz, yung paano ka ngayon naghahanap ng sa ka ba? Like, online lang ba? Or pupunta ka ba sa mga coffee shop tapos nag-approach ka na? Nadali ako sa coffee shop eh. Hoy, grabe. Babalik sa coffee shop. Ikwento mo yun. Sige. Nandiyan ako. Kasama ko si Normal ba to nangyayari na parang sa coffee shop nakikita yung mga gusto may pag-date ng parang ano lang? Free for all? Free for all? Or talagang online lang na Tinder, ganyan? Hindi ko papangalanan yung coffee shop. Oo. Baka libreng Baka mamaya nakikinig pa. Dahil kasi kasama ko nun si Da. Tapos nag-coffee kami. Tapos akala niya, jowa ko si Da. Okay. Kasi kami dalawa lang, wala pa nun si Bianca. Tapos nung nakita niya, magkahiwalay kami, naglakad, malis na ako, bye, kayo Da. Magkaiba kami ng way. Tapos kasi nung time na yun, parang 1 year ata akong single, hindi ko maalala. Tapos, sabi sa akin ng mga friends ko, kasi masyadong masungit. Pag may kumausap sa'yo, kausapin mo na. Tapos sabi ko, sige. Tapos nung time na yun, may humabol sa akin. Tapos sabi ko, ay, naiwan mo yung wallet mo. Akala ko may naiwan ako. Miss, bayad mo. Hindi ka pa pala bayad eh. No? Bayad ako. Ano bayad ka ba? Okay. Bayad ako, grabe siya. Let's make it clear na. Tapos, may naka-earphones kasi ako. No? Okay. Naglalakad ako. Tapos parang may mahabol sa akin. Tapos parang sabi ko, may naiwan ba ako? Tapos nung pagdating ko doon, tapos ditanggal ko yung earphones ko. Tapos sabi ko, ha? Tapos sabi niya, can I get your number? Sabi ko, ha? Okay. Binigay ko naman. Grabe, no? Next thing I know, kasama ko na siya everyday. Talaga. Ano yan? Yung ganong approach ba para sa, in general sa mga babae, mas ano ba siya? Mas okay ba siya or sketchy? Medyo aggressive yun Medyo aggressive yung approach na yun Kasi alas 11 na ata ng gabi yun eh. Ha? Gabi ba yun? Oo, gabi yun eh. Inisip ko parang hapon yun. Hindi, gabi na. Gabi na ba? Gabi na yun. Tapos, baka gabi na para sa'yo. Yung hapon na yun. Hindi. I mean, depende kung sino yung kakausap sa akin. Siguro kung type mo. Siguro kung type ko. So type mo siya? Nung time na yun, type ko siya. Sumako, no? Alam mo, iba yung kwento niya. Iba yung kwento niya dati. Iba ba? Ano ba kwento ko dati? Wag na. Ay, nako. Ayun. Sabi, bigyan daw ng chance. Bigyan ko naman chance. Why not, no? Kasalanan ko yun. Ako yung nagsabing magbigyan ng chance. After kung bigyan ng chance, eto tayo. After ilang years pa. Ilang years kaya tumagal? Bilang niya siyam bilang ko. 8. Talaga? Baliktad. Ano ba? Siya yung konti, ikaw yung madami. Hindi. Siya yung madami, ako yung konti. Okay. Ba topic na lang kayo? Hindi ko alam. Hindi ako sasagot. Basta ganun. Ikaw naman. Wait, kung hindi ang bilang ko 7, bilang niya ata 8. Basta ganun. Wala kami, hindi kami aligned. Okay. So yung past like 7 or 8 years na yun, from yung approach niya na in-approach ka niya sa coffee shop. Oo. Ano na yung nagbago sa dating ngayon or meeting new friends dito after 8 or 7 years, no? Ngayon na single ka again. Tinry ko mag-Bumble. Okay. Please explain what's Bumble. Kasi wala kami alam dyan ni Tita. Promise. Kasi hindi Pink promise? Hindi kasi, nung time na yun, kasi wala naman akong balak mag-Bumble. So, yung isa kong friends, parang sabi niya, mag-Bumble ka para maaliw ka. Binigyan ko ng chance. Sabi ko, grabe, sige pa. pinaglalaroan niyo na kami mga lalaki. Grabe siya. Sabi niya, bigyan mo na ng chance. Tapos parang ako, hindi kasi. Sabi ko, mas gusto ko yung meet cute. Yung mga ganun, yung tipong Ano yun? Pang rom-com. Pang rom-com. Yung tipong, yung makikilala mo siya like random. Yung mga hindi online, hindi siya. Yung pang movie, mga ganun. movie, okay. Mga made in Manhattan, mga yung mga ganun. we met in the coffee shop. O kaya yung natabig ka niya, ay,
Mas serendipity. Ay, hello, Ganun. what's your name? Nahulog yung panyo. Tapos papulutin niyo parehas. Panyo naman. Magtititigan kayo. Nakakainis yung panyo. Nagkaroon ka ba ng ganong nagkaroon kayong ganong experience? Nagkagano'n kang experience? Wala. Yun lang, yung coffee shop. Yung coffee shop lang. Yung, Nag-slow mo ba? miss bayad mo? Hindi naman. Nag-slow mo ba nung tinatanggal mo na yung earphones mo? Hindi naman. Ano kailangan nito? Nag-24 frames per second din. Naging cinematic. Hindi, ayun. Tapos tinry ko mag-Bumble. Tapos nung kasi na nag-Bumble ako, parang may problema kasi itong Bumble eh. I-install mo, di-delete mo. Install mo, di-delete mo. Bakit mo kailangan gawin? Kasi pagka, nung time na nag-start ako mag-Bumble, naaliw ako mag-swipe. Siyempre, ayoko magbayad eh. Hindi lang ako to, ba't ako magbayad? Kasi meron pa siyang premium eh. Okay. So parang i-highlight pa nila yung profile mo. So, parang i-up nila yung... Oo, ganon. I-feature ka nila. Oo, ganon. Tapos may kita mo pa kung At mo alam. Tapos may kita mo pa kung sino yung nag-like sa'yo. Okay. So parang mapipili mo kung sino yung gusto mo. So na-screen mo parang, na. ganon. Syempre, ayaw ko magbayad. Ba't ako magbayad, diba? Wait, so kung free, hindi mo alam kung sino yung nag-like hindi. sa'yo? Naka-blurred lang siya. Tapos makikita mo parang 50 likes, mga ganon. Wow, ang dami. Dami na yun, 50 likes. Kung i-filter mo, siguro, wala. What do you mean? Wala, talo lahat. Talo lahat. Pero sa pag-clinic mo, makikita mo yung profile. So, makikita mo yung profile pagka pares kayo nag-swipe right. Okay. So, parang lalabas yung match. Ganun. Oh, pero ano yung difference niya sa Tinder? Hindi ko alam. Hindi ko na-try yung Tinder. Okay. Ang na-try ko lang Bumble. Yun. Tapos pagkatapos pag na-swipe right mo na siya, may mga message na, pwede na mag-message. Hindi, kasi sa Bumble, ako yung unang mag-message. Babae yung unang mag-message. Okay. Hindi siya yung kagaya. Hindi ko alam kung sa Tinder yung lalaki nag-message. Hindi ko alam. Uh-huh. So, sa Bumble, yung babae mauna mag-message. Hindi pwedeng mag-message yung lalaki? Hindi. Grabe, sexist yun. Kala ko ba equality na? Kaya nga, equality dapat, di ba? Malay ko. Hindi ko alam. Ano yung pinaka-weirdest reply sa'yo? Or may interrogation. May nag-reply ba ng K? Weird or pinaka-unexpected or ano? Kaya meron ako... Nag-send agad ng Ako po. ng account. Ng torta. Hindi. Ano naman. Torta. Kasi meron, yung mga first hand experience ko, na sila, parang, may very straightforward. Like, nung nasa Georgia ako, tinry ko siya. Doon ako nag-swipe. Tortang Georgia. Tapos, sabi lang sa akin, parang, do you want to meet for coffee? Tapos parang ako, okay. Tapos sabi niya, tapos after sinabi na niya ako yung gusto niya, sabi ko, bye. Dinilit ko na. Ano gusto niya? Jar lang? Jar lang. Char lang. Sabi ko, Jar lang gusto. Hindi ko na alam kung saan siya galing, di ba? Oo nga no? Okay. Tapos, nung Hindi nandito na, naliligo yun. oo, di ba? Parang kadire. Tapos, nung nandito na, meron din, may mga straightforward din kasi, na parang kasi merong opening moves kay. So, opening moves? So, meron kang pipili na question. Parang kung hindi, syempre, as a female, hindi ako marunong first move. So, parang may icebreaker na meron kang question na gusto mo itanong. Anong paborito mong number sa electric pan? 2.5. Possible. It's 10. Possible. May mga pre-made na questions na. Sample. Sample yan. Meron time na tinanong na parang isang question is, what is your favorite aisle in the grocery? Ay! Grabe, Ikaw, anong paborito mong aisle sa grocery? Shrimp. Malansan. Joke lang. Shrimp aisle ba? Shrimp. So, ano yung mga sagot ng mga nakukuha mo sa mga pagka yun yung ginawa, yung yung questions, hindi marireveal yung answer ko unless sagutin niya yung question. Okay. So, pag sumagot siya, tsaka lalabas yung both answers. Ano yung mga interesting na ganyan? Kasi yung tinanong ko, nakalimutan ko na, hindi ko maalala kung saan siya galing. Kung anong bansa siya galing. So anyway, sabi ko chocolate section. Kasi totoo ba yun? Oo nga, chocolate nga. Tapos ang sagot niya sa akin, sabi niya, where you can find the condoms. Tapos parang ako, unmatch, delete. Ay, grabe. Boy, no? Di pa din Kala ko yun. naman, charcuterie. Charcuterie. Hindi. Charcuterie of Nagano talaga siya, straightforward. Straightforward. Oo, ganun. Meron naman yung iba na
kagaya nung nakarang araw. Okay. Sige, Inaano ko naman siya kasi ulit. In-install ko naman, sabi ko, kailangan ko maaliw. Kasi pagka dinidelete ko siya, nabubuisit kasi ako. Sabi ko, ano ba naman to? Dapat ang tawag dito sa app na to, what's left. Ganun. Bakit? Yung tira na lang doon? Yung tira na lang sa Dubai, yun na lang. So, by the way, paano nag-work yun? Yung proximity, pinipili mo ba? Gano'ng kalapit sa'yo? Hindi, makikita mo kasi kung ano yung location niya, kung nasan siya. Pero, nakikita ko din pag nasa Abu Dhabi siya or sa Sharjah. Nakikita mo pag kunyari 10 meters away, mga ganun? Meron nga 1 kilometers away. Talaga? Pero, kasi, yun, yung nakikita lang ganun kung gaano kalayo. Tapos, may filter din kasi sa age. So, nung una ko siyang ginamit, hindi ko in-adjust yung filter sa age. So, ang namamatch ko... Lumalabas na 85? Yung mga namamatch ko, mga... Kaya ko pa, ining. Yung mga nakamatch ko, mga 26, 27, 28. Hindi mo natatanong. Mga ganon. Skibidi. Skibidi. Ano yung mga red flag na nakikita mong or nadidistinguish mo na ba kung sino yung mga red flag na profile? Pagka yung unang picture nila yung half naked, ganun. Ay! Mga fuckboy. Fuckboy yung... May abs naman, may abs. Meron naman. Pero yung iba parang, talaga ba? Parang drawing, ganun? Hindi, parang, talaga ba? Kailangan mo i-post yan, mga ganun. O minsan naman yung una, parang okay naman yung picture, tapos pagka in-scroll mo, so, hindi, fuckboy to. Bakit? Ano yung next? Ano yung mga next? Ano yung dapat? Mga kotse ba yan? Mga kotse, mga ganun. Tapos, grabe. grabe Tito Luis yun tapos yung mga selfie nila na nakakainis, yung parang, ang gwapo ko, mga ganun. Parang yung picture nila, yung gwapo ko, yung mga ganun. Tapos minsan yung meron pang nakatayo sa mirror, tapos selfie, ganun. Ay, selfie mirror na ganun. Tigil mo na yun, men. Hindi pala okay. Gagawin ko ba naman dapat mamaya? Hindi pala okay. Kanina mo isi-send. Okay, pero di ba red flags? Ano yung what's the most creative na nakita mo sa sa profile, Bumble profile na talagang na-interest ka, hindi naman siya masyadong gwapo, pero cool. Pero cool. Kasi yung, meron ako isang na yung picture niya is puro travel photos. So, yun. Nag-swipe right ako. So, ayun, okay naman siyang kausap. Oo. Ayun, pero nung na-meet ko siya, parang creepy, ganun. Hindi. Ano? Wala lang. Tapos parang, okay. Hindi kayo, Hindi nag-gel. Ano naman kasi, parang okay yung conversation namin. Pero wala akong na-feel. Parang spark. Walang ganun talaga. Walang spark. Ano ba yung hindi spark kasi na kung spark talaga. Nakakabili ba niyan sa Amazon? Meron Lucis. Hindi, kasi siya parang, hindi naman sa ini-expect ko na, ito na, ganun. Pero parang okay lang siya kausap, ganun. Normal. Wait, normal. Di ba, na-meet mo? So may mga may mga na-date ka ba na binigyan mo pa ng chance na siguro kailangan ko ng pangalawang date with this guy? Hindi, wala. So far, wala pa akong binigyan na second ganun? chance. Talaga? What if may talagang may siguro, no? May kakaiba pangalawa. Anong mapapa-second date? Yun. Sa'yo, para sa'yo. Based on user experience, wala pa eh. Wala pa. Dapat first impression talaga, no? Sinabi ko ba tinatanong na kung open-minded ka, mga ganyan? Network. Hindi, kasi nung nag-meet kami, parang sinabi ko naman naging straightforward ako. Kasi sabi ko, ayoko magsayang ng oras. So sabi ko, I had a great time, pero I don't feel anything. Ganon siya. Tapos parang sabi niya, but parang okay naman yung conversation. Kasi ko, nga, pero just conversation. So, Usually, how do they take it? Like yung mga lalaki? Actually, nainis siya sa akin. Talaga? Nagalit siya sa nag-walk out, ganyan? Hindi, kasi sabi ko, nung nagkita kami, parang nung gabi, sinabi ko na parang I had a great time. Totoo naman, kasi nag-usap naman kami, nagkwentuhan kami ng maayos. Tapos parang meron kaming similarities talaga. Pero nung sabi ko, okay, next day ko na babasagin yung ego niya. Oh my God. Okay. Next day ko na sasabihin bye. Na ayun. So, na-offend siya.
So, sa Messenger, nag-message na lang siya sa... Nag-message ako sa kanya, tapos parang sabi niya, parang gusto pa niya bigyan ng chance sa buhay. Tapos parang ako, sorry, sabi ko, ayoko na kasi mag-sayang ng oras ng tao. Okay. Ayoko naman, kasi alam mo yun, parang okay, mag-spend ka ng time para kausapin ako, tapos sasabihin ko rin sa'yo after a few dates na parang, sorry, hindi ako interesado, diba? Parang, sinayang ko yung oras niya, syempre, nilibre niya ako, diba? Meron ako isang kwento, nakakatawa. Oy, grabe. Mahinig kayo guys, ha? Okay. Ito yung unang-una kong kinita. First na... yun yung unang kinita. So, nung time na yun, nasa gym ako. Tapos, bago ako nag-gym, nag-swipe ako. Tapos, after ko mag-gym, may nakamatch ako. Sabi ko, uy, cute to. Okay. Sabi ko, ay, cute. Tapos, sinend ko dun sa friend ko na nagsabi sa akin na mag-bumble ako. Tapos, sinend ko sa kanya yung picture. Tapos ang sabi niya sa akin, tangay na boyfriend ko yan eh. Sabi niya, actually kasama ko siya today. Tama nga! Oh my God! Sabi niya, I'm literally with him. Sabi ko, okay. Tapos after nun, awkward. Tapos after nun, nung hinatid na siya, tinatanong ako kung free ako. Okay. Tapos sabi ko, ina-update mo si friend. Siyempre, in-update ko siya. Tapos sabi niya sa akin, yeah, you can see him. There's no spark between me and him. It's fine. Tapos parang, okay, fine. Kasi may bad review na. May bad review na. 1 star. Tainted na yung reputation ni Kuya. Tapos parang ako, sige, sabi ko, kailangan ko ng nakakatawang storya. So sabi ko, sige. Tapos sabi ko, hindi ako pwede tonight. Sabi ko, pagod na ako from gym. Tapos sabi ko, maybe next day, meron ako sa kanya. Tapos parang nag-agree siya na okay, parang sabi niya, sige Wednesday, kita tayo. Sabi ko, okay. Tapos everyday, tinetext niya ako. Sabi ko, tinatawag akong, hi baby. So hindi pa rin kayo natuloy ng next day. Habibi. Habibti. Dapat Habibti, di ba? Habibi, as in double B. Tapos sabi ko, naman to. Tapos hi cutie. Kakainis. Tapos ayaw niya type ng buo, no? Tapos inaano niya pa ako, parang, nakakainis yung naging ako mini-message. So anyway. Tapos after, parang nakita kami weekend, nag-coffee kami. Okay. Siyempre, nung nag-coffee kami na, sabi ko sa kanya, so how's Laura? Ay, sorry Laura. Sabi niya, how's Laura? Sabi niya, how's Laura? Tapos sabi niya, which one? Laura. Which one? Which one? Marami. Pakboy na pakboy talaga yun. Which one? Sabi niya, my friend. The French one. Okay. Tapos sabi niya, tapos namula siya. Tapos sabi niya, is this a joke? Okay. Sabi ko, hindi naman, tinatanong lang naman kita. Kasi sabi niya, parang sabi niya, this never ever happened to me. Sabi ko, well. Always the first time. Ayun. Tapos nahiya siya, tapos parang, ayun. Paano nag-end yung date? Wala lang. Kasi isa lang naman yung goal niya sa buhay. So, yun lang yung goal niya. Wala siyang ibang other goal. Kasi masyado siyang flirty. Wait, hindi ko maintindihan yung yung goal. Anong goal niya? Jar ang gusto. Jar lang. Sumausaw lang. Oo. So, nasa app lang siya para mangolekta ng jar. Yun ang gusto niya. Okay. Huwag kayong lalapit sa mga ganyang guys. Yun. So, meron din kasi... Hindi welcome yun sa mga barkada. Bawal yan sa amin. At saka merong group chat sa... Facebook group na Are We Dating the Same Guy? Ay. Talaga? Kasama ka na parang movie. Sa Dubai? Or? Dito sa Dubai. So makikita mo yung mga picture ng mga lalaki na parang may makikita ka mga magko-comment. So may review din doon? Parang may review. Sabi niya, parang kilala ko na to. Nag-date na kami yan before. Gano'n. Interesting yun Parang legit check, no? Legit check nga. Tapos meron like minsan sobrang haba ng thread. Nag-uusap lang sila about dun sa guy and whatever. So meron ako nakita sa Kabayan eh. Ang PR niya daw siya, half Spanish. Half Spanish. De La Cruz. Half Spanish and half Filipino daw siya. Spanish, taga Zamboanga lang. Spanish bread daw. Spanish bread. Oh my God. Tapos yung Spanish sardines. Chabacano. Tama. Oh my God. Tapos yung mga comment ng mga kabayan, yung favorite word ko, yung mga kabayan. By the way, may kabayan, di ba? Let's talk about kabayan. May na-date ka na ba kabayan dito? Wala. Parang hindi totoo Wala talaga. Baka next week. Next week. Hindi kasi pag nakikita ko sila, ay, grabe sa amin.
Ay! Nasaktan. Guard! Guard! Nasaktan ako, ha? Ano masasabi mo? Doon po tayo sa labas. Oh my God. Grabe naman. Hindi kasi yung mga picture niya na nakakairita. Tapos Bakit? Ano bang meron sa mga kabayan na... Sila talaga. Okay. Hindi ka na Hula papasukin ako. dito. Nakakap. Ay, ikaw yun, gagi. Naka-t-shirt. T-shirt. Naka-Uniqlo shorts. Tapos naka-Jordan. Naka-Air Max. Jordan, Naka-Air Max na. no, Luma ni Jordan. Jordan. basta, hindi ko ma-explain. Basta pag nakita ko, Talaga? Pero na-imagine mo na, pag kung makipag-date ka ng Filipino, di ba? Yung parang kita kayo sa coffee. Taga saan ka sa atin? Usually yung tanong eh. Darating tayo doon. Darating tayo doon sa magkano sahod. Kilala mo si Mang Efren. Ano trabaho mo? Saan ka kabuyaw ka? Kilala mo si Mike Lim. Ay, malapit sa 7-Eleven. Joke yan ni Alex Calleja, di ba? So yun yung tinatanong, tigasan ka? Tigasan ka sa atin. Kilala mo sa amin, kilala kang ano? Di ba? Ritz, dito sa Dubai. Yun kung doon ka rin mauwi. Tinan natin. Ay, grabe. Naka-record. Naka-record po. Episode, ano na to? 83, 84, 85? 85 or 86. 86. So, Tinan natin after. Nako, yan, naka-record to Ritz. Patay ka. Anyway, so yan, yung question ko. May isa pa akong question eh. Ano yung may mga tao bang, may lalaki bang sobrang nagpe-impress sa'yo na parang dinala ka sa mga luxury dates, ganyan, mga Wala walang nag-spoil sa Pasikat? akin. Wala nagsaspoil sa akin. Talaga? Wala ako na-experience based on my user experience. Wala. Ano yung pinaka nag-splurge sa'yo? Yung pinaka na-impress ka? Wala nga. Wala. Ako Sige. yung Grabe yung standard talaga nito ni Tita Ritz, no? For example, saan ba kayo usually nagmi-meet ng mga nakaka... Grabe naman siya. Parang ang dami ko nang minute. Ilang bilang pa lang naman sa... 80 na yung bilang ko. Grabe. 36 minutes. Grabe siya. Mga kwento. Ay, hindi. Meron pa. Sige, mamaya na isa ko pang kwento. So anyway, ano yung sabi mo? Impress. Oo. Yung nagpa-impress talaga sa'yo. Ano yung pinaka-impressive na lang na parang, wow, dito tayo ba? So fancy, so nice. So meron time na walang nagpa-impress sa akin, pero may time na parang meron akong nakausap, sobrang okay niya kausap. As in, everyday nagsisend siya sa akin ng voice note, mga ganon. Tapos parang sobrang gullible niya na, hey, how's your day? Mga ganon. Tapos pag di siya nag-message, sasabihin niya sa akin na parang, sorry, busy ako sa work. Yung mga ganon. Pero hindi naman niya ako pinimessage like lagi. Like, kung sasendan niya ako ng voice note is like early in the morning kasi nag-workout siya, 5 a.m., ganon. Ano yung mga sinasabi niya? Hey, how's your day? Ganyan. Ganon. Tapos parang, great day. Tapos ganon. Tapos kukwento niya sa akin kung ano nangyari sa day niya, kung gabi niya ako message, tapos kung what's your plan on the weekend, ganon. Tapos parang mga 3 weeks kami mag-usap, like, sobrang steady. Oo. Tapos bigla na lang niya ako hindi kinausap. Ay, ginost ka? Niya ako. Ay! Tapos parang, yung huling usapan namin maayos, tapos ginost ako. Sabi ko, talaga ba? Pero yung buong 3 weeks na yun, walang date? Wala. Hindi niya ako inaya. Kasi sabi nung friend ko, parang yung isa ko kasing friend, nag-aano talaga siya, ito lalaki to nagbabumble siya. Tapos parang sabi niya sa akin, sabi niya, huwag mo siyang ayain, antay mo siyang ayain ka niya. Sabi ko, okay, no problem. Bakit daw? Oo nga. Sabi niya, antay mo siyang ayain ka niya. Kasi magkalahi kasi sila. Sabi niya, antay mo siyang ayain ka. Ano lahi yan? Pakiyano nga. Hindi ko sabihin. Ay, grabe. South African. Martian. South Africa. South African. Ay. Okay. So, Might yan. Ayun, inano niya ako, hindi niya ako, tapos bigla na lang niya ako hindi kinausap. Tapos parang ako, okay, weird. Tapos parang ako, hindi ko naman siya message ulit kasi ayoko maging clingy. Bakit ako... Pero ano yung paano ka nag-reciprocate dun sa mga messages niya? Normal. Like, pagka nagsasend din ako sa kanya ng voice note and... Okay. Hindi naman. Kinukwento ko din ko yung kamusta yung araw ko, ano yung gagawin ko sa weekend. Yung mga, so nag-hint ka na interested ka rin? Oo. Okay. Pero, yun. Tapos meron pang isa pa na steady ko rin siyang kausap for like 2 weeks. Okay. Inaya na niya ako lumabas. And then? Tapos, sabi niya, would you fancy meeting? Sabi ko, yeah, sure, why not? Ginost ako after. Sabi mo, why not? Sabi ko, yes, why not?
Ginost ako after. As in, literally. Okay. Ay, na mahirap sa texting, no? Ayun na nga. Kaya, yung sinasabi ko kasi ngayon is like, kung may makamatch ako, is parang gagawin ko is, mag-meet na lang tayo for coffee straight away. Oo. Kasi, sasayangin mo yung oras ko, nakakausapin kita sa text. Sa text tapos, kasi masyado siyang no? Tapos, pag nakita mo siya is parang, alam mo yun, para alam mo kung mag-vibe kayo, para hindi kayo magsayang ng oras. Pero kasi, may yung isang nakausap ko is parang ayaw niya makipagkita agad kasi gusto niya muna makita kung paano yung conversation namin. Which is makes sense naman. Pero ang sinasabi ko kasi is, sabi ko, ayaw kasi magsayang ng oras. Sabi ko, yung tipong kakausapin mo ako everyday tapos bigla mo ako i-ghost. Parang, di ba? Kasi may ganun ka ng experience. So, gets. Tapos, meron pang isa pa na naka-message ko. Tapos parang siya, willing siya makipagkita. Okay, right away. Right away. Tapos parang ako, okay, bakit hindi? Coffee tayo. Tapos sabi ko, nasa nasa D3 tayo. Kailan yun? Basta nung nasa D3 tayo, so sabi ko, nasa D3 ako. So parang ako, kung gusto mo makipag-meet, makipag-coffee dito na lang. Okay. Kasi nandun kayo, para kung catfish to, hilahin nyo na lang ako. Okay. Diba? Tapos sabi ko, what time? Pero hindi naman ako like sobrang pushy. Parang kung ayaw mo diwag, diba? Tapos sabi niya, sige, mag-ano na ako. Mag-ice na ako. Tapos sabi niya sa akin, where are you from? Okay. Sabi ko, Philippines. Okay. Hindi na ako sinagot. Oh. Ay, gago. Grabe. Hindi na ako sinagot. Racist. Oo, kasi ayaw mo mag-date ng Pilipino. Buti nga sa'yo. Hindi na ako sinagot. So, syempre, impacta ako. Nagano'y, no? Nagtanggal ng polo. Ay, papambahay na nga ulit ako. Kabayan. So, ginawa ko, nireport ko siya sa Bumble. Talaga? Pwede mo yung gawin. So, anong reply ng Bumble? Paano ba? Ano bang dapat mangyayari dun? ini-investigate daw nila. So, naka-receive ako ng message dun sa app na parang ini-investigate nila yung case. Na tinanong kasi nila kung bakit ko nireport. Sinabi ko lang na makikipag-meet tapos nung biglang nalaman niya kung galing ako saan. Bigla na lang akong ginost. Hindi na siya sumagot. Ay. So, ginawa ko, in-unmatch ko siya. Kasi inaantay ko rin kung i-unmatch niya ako nung night na yun. So, ginawa ko, in-unmatch ko tsaka ni-report. Okay. Imagine ko, investigate talaga ng mga. yung plot nung ano yun, no? Bakit may flashlight? Ay, kasi nga, di ba? Bumble from Bumble. Sir. Bumble police. Napapaligiran ka namin. Lumabas ka na. Parang inintantana. Ay, nako. Pero Ritz, may mga di ba? Yan, katulad sa mga misunderstanding and mga conflict sa sa dating dito. Wait. Bago tayo pumunta doon. Sige, go. Yung nangyari sa'yo, honestly, ginawa mo ba yun ever na nalaman mo yung lahi ng person? Ay! Hindi, kasi magsaswipe lang ako kung ano yung type ko. Never mo tinatanong kung ano yung lahi? Where you from? May kita mo naman may flag? May flag. Yung iba may flag. Tapos kung hindi nila lalagay yung flag, lalagay nila kung ano yung language na alam nila. So, hindi ka na umabot sa part na nag-uusap na kayo and then parang ginost mo siya dahil nalaman mo na? Hindi. Ginaghost nila ako eh. Okay. Yung wala ko. Hindi ginaghost. Ang gwapo daw kasi nila. Yun lang. Yun lang. So anyway, kasi minsan yung mga profile din nila nakalagay na no gold digger, mga ganon. Pero meron ding scam sa Bumble. Ay, sige, explain mo yan. So, yung dinate nung friend ko at saka yung kinita ko, siya na-scam siya sa Bumble. Paano? So, Nigerian prince. Meron siya. Nigerian prince. Shout out sa mga from prince sa Nigeria. Dami niyan. Dami niyan maaari ng mga Nigerian prince. Dami ko email niyan. Wala Yahoo pa eh. Yahoo 2000 Yahoo Nigerian prince. Nigerian prince. So, ayun. So, minute niya sa hotel daw sa Albarcia. Okay. So, usually yung mga nagsascam daw is mga Latina. Ay. Okay. Ayan. Tapos, di minute niya, nandun daw sa sabi ko, anong hotel? Tapos sabi niya, sobrang dodgy, hindi na daw niya maalala. So, anyway, so, mupo sila dun sa restaurant. Tapos, nag-order si ate. Gutom daw si ate. Sabi niya, sige, order ka lang. Tapos, sabi niya, wait, hindi pa ako tapos. Order pa tayo. Oh. Ay. Madaming order. Parang naman siya, sige, okay, order. Tapos, order siya ng order. Tapos, yung huling sinabi daw sa kanya is, sabi niya, wait, di pa ako tapos. Huh? Order daw ng fruit platter.
alam mo yung panghandaan. Fruit platter na wala cake. Ay, grabe. Tapos sabi niya, hindi daw tapos ang kanilang dinner hanggat hindi sila kumakain ng fruits. Oh my gosh. Okay. So, umorder siya ng isang bandihadong prutas, so, diba? Madami. Tapos, parang, baka gutom lang talaga siya. at tapos, di parang nakakahalata na siya. Laki ng appetite ang puta. Okay, sige. Order daw ng order. Tapos, di parang sabi niya, nakahalata na ako. Then, ginawa niya, hiningi na niya yung bill. Okay. So, nung hiningi yung bill, so yung bill daw is 1,800. Ha? Oh my God. Prutas lang in order. Tapos dodgy na hotel? Joke lang. Ang scam daw kasi doon is, so order talaga ng maraming pagkain yung date na babae. Tapos yung price ng pagkain is papatungan. Ay. So, kakontsaba niya yung nasa hotel. Yung hotel. Okay. So, pagka tapos ng date, meron siyang commission doon sa in-order. Commission. Okay. Kumita pa eh. Busog ka na, kumita ka pa. Oo nga lang talaga. Pero, okay so na. yung kwento pa sa akin itong lalaki na to, sabi niya, imagine, I did not even get laid off. Sabi niya, not even anything. Sabi niya, at least kung may nakuha Walang kiss. Walang kiss. Oh my God. Wala. 1.8 no? 1.8. Grabe. Grabing 1.8. Tas yung nangyari din siya dun sa isang friend ko, kinuwento ko na sa kanya yung kwentong to, tatanga-tanga. Nangyari din sa kanya. Nangyari din sa kanya. Tapos sabi ko, sana pinigay mo na lang sa kanya yung pera mo, di ba? Same girl, no? Same girl. Hindi, yung lalaki ko namang friend. Okay. Sabi ko, di ba kinuwento ko na sa'yo itong scam na to? Hindi ka nakikinig sa akin. Tapos parang sabi niya, di ko maalala na kinuwento mo sa akin. Sabi ko, susunod kasi makikinig ka sa akin. Baka hindi, makakahiya din kasi sabihin na, wag ka na umorder. Parang mahirap. Hindi, kasi yung minute na, sabi ko sa kanya, alam mo namang red flag pagka Latina, di ba? Ganun sabi? Kasi Latina din yung minute niya eh. Okay. So, sila yung nagsascam Waiting for talaga. tonight. Sila talaga yung nag-scam. Ay, no. Pero lalaki ng ano niyan. Ang mga Appetite. Malaki Kasi, nga appetite. Fruit platter. Hindi. Maraming saging doon. yeah, yung sabi ko, tinatanong ko sa'yo, yung dapat supposedly, tatanong ko, yung may mga cultural misunderstanding ka ba na experience sa dating? Oo nga. Na parang okay naman kayo, ganyan, tapos biglang, may something na cultural differences pala. Bakit suot mo yan? Bawal yan. Bawal yan. Yan! Bawal. Bawal daw kasi kailangan i-check masyadong mababa. Yeah. Kailangan na i-check yung suot. Kita yung cleavage. Bawal yung Klibeheyo. Klibeheyo. Ganda. Bawal daw kasi. Meron. Siyempre, what to do? What to do, no? What to do? Cultural differences. Pero, grabe. ganun talaga. I mean, wala kang magagawa. Nag-agree naman kasi din ako. So, yun. May nag-ano na sa'yo, parang mga Netflix and chill. Pupunta sa bahay nila, ganyan, Netflix, tapos Chill. Netflix ulit. OSN Plus and chill. Nakakuha kami ng OSN Plus. TFC Plus. TFC Plus and chill. I want TFC and chill. TFC and chill. Habang nanonood kayo ng Probinsyano. Ay, hindi. Kasi wala naman eh. Kasi so far, Hindi ka pumunta sa mga bahay? Bahay. Kasi alam ko naman kung anong gusto nila pag inaya nila. Wala nagpo-push na parang, can I go upstairs? Can I have some coffee? Ganyan no? Can I have some copy? yung isang kinita ko, sabi niya sa akin na akala ko ayayain mo ko. Sabi ko, sorry no. Gumanon siya. Minessage na ako. Minessage ka Sabi niya, na. akala ko ayayain niya. Akala ko yung parang during beso eh. Akala ko yun. Sinabi niya, akala ko ayayain mo. Sabi ko, sorry no. Gagawin ko no. Oo, no? I mean, sabi ka, di ba, pagka ang babae nakita niya yung lalaki, pag iniisip, parang matagal niya pag-iisipan kung sasama niya ba sa bahay o hindi. Ang lalaki daw, pag nakita daw niya yung babae, alam na niya agad kung anong gusto niya. Yun yung sabi sa akin. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Oo naman. 100%. Kasi medyo kami, parang visual tayo eh. No? Pero feeling ko din naman yung mga babae, di ba? Parang naisip. Diba pag nakita mo naman siya, maisip mo na kung may mangyayari sa inyo, di ba? Kasi ako nag-iisip pa ako eh. Di ba sabi nila parang, narinig ko to sa parang sa episode ni Jim and sabi, parang,
mga 10 dates pa daw. 10 dates ba daw? Sabi? Yung friend ko, 3 dates. 3 dates. Wait, ano yung... Sa Pinas Ano yung 10 dates? 10 dates bago... Makilala? Bago Score? Oo. Makapompiang, ganun. Oo. Pompiang. Gas low eh. Gas pang bago word. makarating sa core of the... Yan. The core of the cookie jar. Nga, ikaw. Ano ba dapat? Ano ba bago dun? Minimum. Depende sa mood ko. Depende. 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 Pag marupok. Pag marupok. Naku po. Patay. Pero so far parang kasi hindi ko alam kung saan sila galing. Kasi ang hirap, hindi mo, dahil nga sa culture dito sa Dubai, parang kahit sino na lang is parang, alam mo yun, hindi mo alam mamaya may sakit pala siya or whatever. So, totoo, no? gamble siya. Totoo. Sobrang gamble siya. Paano kung meron siya palang sakit yung tao, di ba? Kasi hindi nahawa ka. O paano? Wala namang cure, di ba? Correct. Hindi mo malalaman yun eh. Hirap kailangan talaga. So, kaya nung tingin ko dapat yung Bumble may NBI clearance. Saka may barangay clearance. Barangay clearance, NBI clearance. Saka may SSS. testing. Para malaman mo kung ano. testing. May testing para sa test drive? Sa muffler. May test drive ako. Ano yung test drive? No more copies. Let's go test drive. May may na-date ka na, Ritz, na na medyo yung age gap malayo. Oo nga. Mga 30 years. Sa'yo? Meron. 85, ganyan. Ay, hindi. Mas bata sa akin. Mas bata sa'yo. Wow, okay. Cougar? Kumukugar ng Tita Ritz, ha? Mas bata sa akin. Talaga? Kasing kakulong-kulong na bata, Joke lang. Joke pa. Hindi nakakatuwing joke. Ay, joke. Oh my God. Saktong gano'n. Grabe ka, 24 pa lang ako. Bakit kayo ganyan? Oo nga. Ako, pala, 28 lang ako eh. Nauna lang ako ng a few classes kayo. Bata pa ako eh. 26 lang din ako. So yun nga, ay mas bata sa'yo na. Bata. Ilang age gap pala? Gaano kalaki yung age gap? Ganon. May narinig na yung letters. Mali. Bulbul. Sorry. Kakat ko na lang. ano nga. Yung age gap nyo, gaano kalaki? 6 years. Yes, not so bad. Syempre, mas matanda ako sa kanya. Tas parang, Okay lang yun. Ano yung minimum and maximum dapat para sa'yo? Na pwede mong, for me, it doesn't matter naman kung anong age. Kasi, kasi sabi ko nga is, na-try ko mas bata, na-try ko na mas matanda sa akin. Anong napala ko? Emotional damage, di ba? Same. Emotional damage. So, wala ka naman kahit in between. Sabi ko, kung yung age is mas bata sa akin, tas mature naman siya mag-isip, okay lang. Yeah. It doesn't matter. Pero kung, alam mo yun, na-try ko din naman mas matanda sa akin, wala rin naman ako napala. Emotional damage lang din. Ano yung pinakamalaking gap na dinate mo na older naman? 5 din? Or 6 din? 6 years. 6. So, I guess yun yung mo. Ano mas better? Older or younger? Older or younger? Wala. Parehas. Magkaiba lang na sakit sa ulo. Oo, ibang emotional damage lang yung binigay nila sa akin. Weird, no? Medyo, napaka-complex talaga ng dating sa... Yes. Kasi dito, ang hirap makipag-connect sa mga tao. Hindi mo alam kung ano yung intention nila. So, kasi parang, okay, let's say, minsan, imi-meet mo. Or kahit, yun nga, sabi ko, hindi naman lahat nung nakausap ko dun is minute ko. Mostly parang pag kinakausap mo lang siya is makikita mo agad kung ano yung intention. Pero minsan parang mag-start sila na parang sobrang paano ba to? Sobrang wholesome ng usapan niyo tapos biglang na-divert yung usapan sa halal. Walang sa halal na po. Sa halal. Sa haram. Haram muna tayo tapos biglang naging halal. Ay. Baliktad. Halal muna tapos naging haram. Haram. Oo, parang gano'n natin. Ayun, mali. So, naghalal muna bago naging haram. Naging non-halal, tas haram. Ayun, ganun yung minsan conversation. Pagka, ganun na yung conversation, hindi mo ako sumasagot. Oo. Kasi, okay, mas na-appreciate ko naman na straightforward sila. Pero parang,
Minsan parang wala ba kayo ibang gusto? Hindi nyo ba kailangan munang kilalanin yung tao bago kayo magdesisyon na gusto nyo pala i-jar-jar lang? So, ayun, ang hirap kasi nung culture dito dahil nga mostly ng mga, yun nga, yung mga babae din kasi is hinahanap nila is may like CEO, yung mga ganon, yung mga may pera. Kasi usually dun sa mga lalaki sa Bumble, nilalagay nila no to gold digger, no escort, mga ganon. Pero pagka nag-post naman sila ng picture nila yung mga lalaki, nakaano sila, pinapakita nila yung sasakyan nila, tapos lalagay nila title nila CEO, anong gusto mo? So, hindi rin nagmamatch kung contradiction siya. So, parang ako, flex mo yung tapos sasabihin mo, no gold diggers, diba? Yung mga ganon. So, ina-attract nila yun. Pang talaga no? Parang labanan siya ng ng first impression sa Dapat di sila nagbabumble, nagja-jitex sila. Mga sila ng mga CEO. Or doon sila sa DIFC. Oo nga. Diba? Pero gusto ko itanong diba? So, yun nga, dahil in-encourage ka mag-bumble and then you had your fun, marami ka na na-meet, ganyan. Dito Darin, nung na-meet ko palang dalawa. Dalawa. Ay. Sorry. So marami ka na nakausap. Nakausap. Kailangan natin klaruhin. Okay. Madam Chair, for the record, dalawang na-meet. Hindi umakyat. Hanggang parking lot lang. Pinadouble park pa ni Ritz. Hindi pinapasok sa hindi pinapasok sa park. Pinahazard lang Mag-hazard ka lang dyan. Okay, anyway, yung okay. Mag-stop. Memory card. No more memory in the card. Okay lang. Ito na lang. Yung pinaka-last to. Anyways. So, ayun. First time yun. So, ano nga ba yung pinag-usapan? Ayan, so may question ako regarding dun sa meron ka ba na experience na alternative yung medyo classic way parang let's say alam ko parang nag-gym ka and then nagte-tennis ka yung mga parang reto parang gano'n. Wala pa kasi sa ladies gym ako pupunta okay. Or pag mga like sa tennis mga office mates ganyan. Sa tennis po wala rin kasi hindi ko yung mga kasama ko kasi doon is parang wala bad okay. Pag kunyari mga night out with girlfriends, ganyan, wala ka bang nami-meet? Wala din. Or parang mga nakikipagtitigan, mga ganyan. Wala pa naman ako na-experience. Kasi hindi rin kasi ako mahilig lumabas. Ano pa padala ng drink? Naranasan niyo na ba yan? Kayo? Ng drink? Ikaw, Bianx? Wala. May nagpadala sa'yo ng drinks na ganun. Nakakatakot ata tumanggap ng drink sa Hindi galing naman sa bar hindi naman kay Didi yun. Baka, hindi ko na maalala. Wala pa naman nagbigay. Tsaka hindi rin kasi ako umiinom dati. Recently lang, na-try ko. Recently lang. Madam Chair, not true. Madam Chair, nagano kami Lion and hindi. Pero hindi ako. Hindi. Pero after. Banghingi, inatid namin sa flat. Oh my God. Hindi, parang hindi na ako uminom ulit after 8 years, diba? Tapos, nung nag-travel ako, yun, natuwa ako sa wine. So, nabawi niya. Nice. ko. So, nag-wine ako mag-isa sa bahay. Bakit hindi? Talaga. Self-love, no? Importante yan. Para makatulog ako. Akala ko self-love parang It's nanonood ako ng friends, umiinom ng wine, ganun. So ano ba dapat, anong ma-advise? Ma-advise mo sa naghahanap. Katulad mong nasa malawak na dagat na naghahanap pa rin ng sarili niyang Sabi nila, ano ba tawag there dun? are more fish in the sea. Ano ba yun? Pero meron ding sinabi, diba, even the good ones are being thrown back in the sea. Ay, grabe. Hindi ko gets. Even, kahit na may nakita kang okay, binabalik mo rin naman siya sa ocean. Ay, grabe. Kasi may nakita ko, akala ko okay. Binalik ko siya ulit. Charot! Ay, grabe. Shoutout mo. Kahit nahuli na dito, nahuli na ng lambat. Ito pala, sorry. Nahuli na ng lambat. Charot lang. Ay, nako. Ano advice mo? Ano magandang advice? Wala rin ako ma-advise sa sarili ko. Bakit mo ko tinatanong? Baka natin tanong si ChatGPT ko. Nag-give up na ako Nag-give up ka na. Huwag ka naman mag-give up. Napagod na ako kasi nakuha ko emotional damage. So, kailangan ko atang i-charge yung mga tao na kasi nagte-therapy ako ngayon. So, kailangan ko atang silang senda ng invoice. Ay, grabe.
Kailangan ko silang senda ng invoice. Kaya sabi ko sa'yo, Ritz, ano? Pilipino ang makakaano. At dyan po, nagtatapos ang Hello Ma'am Sir Show. Kumain ka na. Maya. Kumain ka na. Nagugas ka na. Be. Ganun yun. Ay, nako. Ay, nako. So, ayun, no? Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang Hello Ma'am Sir Show. And yan, magandang yung ganitong mga usapan about dating kasi, yung mga lalaki yan, kayong mga lalaki, galing-galingan nyo naman kasi. Galingan nyo. Huwag kayong masakit sa ulo. Huwag kayong masyado pa-impress na, wala namang kayo talaga na ganun. Kita nyo kami, ni Tito Daryl. Tularan nyo kami. Wala rin kami nun. Parang kailangan na lang ata manahimik na lang. Totoo nga. Magantay ka na lang kahit nasa bahay ka. Yeah. Kung darating yung Prince Charming mo. Yun sabi na. In the form of... Hindi totoo yun. Sa bahay ka lang. In the form of Amazon delivery. Meron ako dati like si Casper, ganun. Ay, oo, totoo. No? So, ayan. Ito, babasahin natin yung mga comments natin from the YouTube channel. Yan, Tito Daryl, ano ba yung natin dyan? Yan, sige, konting mga housekeeping. Yes. Ito, si Antukin, sabi niya, naalala ko ang Delmon sa Karama. Sa episode ng Vikings. Alam ng mga OG, Dubayans yan. Hindi ako nakapunta doon na ever. Ano ba? Puro mga emoji. Hindi ko mababasa. Ganda naman ng toilet. Podcast room. Sabi ni Green Tintin. Sabi ni Sean Ichiro, excited for new episode. Yeah. Okay, si Nomer. Ayan, clap. Mga emoji. Yan. Si Dogboy nag-message. Sabi sa Instagram to. Sabi niya dun sa Omega Sapien, that's Mark De Leon. Gaijin in the house, yo. Yeah, shoutouts to Gaijin. Ayun. May shoutout ako kay Kevin Cruz. Ito may pa-shoutout ko. Si Kevin Cruz yung blockmate ko nung college. Yun. Nag-message siya na hanap niya yung podcast last week. Ay, talaga? Sabi niya ganda daw ng show natin. Ay, thank you. Sabi niya magko-comment daw siya regarding dun sa titles ng IDR for interior designers. Okay. Sabi niya kaso 3 years ago pa daw. Pero pare, mag-comment ka. Yan, comment always ka lang, welcome. bro. Yan. And shoutouts to Tita Hana, si Daddy, kay Yayan, kay Ramon Bismonte, of course, Joseph, and Brutal Grace. Ayan. Thank you so much. And kay Diane Borreo. Yan, Diane Borreo. Yes, mag-shoutout ka sa ex mo. Hi, friends. Hi, Bel. Yeah. Sabi ko kasi kay Bel, kasali ako sa podcast today. Sabi niya, anong gagawin mo this weekend? Sabi ko, sasali ako sa podcast. Oh, yeah. Parang social pag sinasabi mo yung podcast. Tapos parang sabi niya, magsasalita ako. Sabi ko, syempre, anong gagawin ko doon? Hampas lupa lang kami dito. At saka pala kay Tito John. Hi, Tito John. Makinig ka. Si Tito John, yung office mate mo na. Si Tito John. Hi. Si Tito John. Kumusta, bro? Hi, Tito John. Hello. Yun. And thank you sa mga nakikinig and all supporting sa show. And don't forget to follow us on Instagram.com /Hello Ma'am Sir Show. Meron rin kaming TikTok. Ayan. Meron kaming TikTok. Meron kaming TikTok. Meron kaming Threads. Ayan. Meron kaming Facebook group. Wala pa nagpo-post sa Facebook group. Pero yan, let's make it active. Tapos yan, sa youtube.com /Hello Ma'am Sir Show. Subscribe nyo na kasi. Grabe naman kasi yan. Yung mga ang laking percentage na hindi nakasubscribe sa nanonood sa show. It will help us a lot sa pag-continue nung show. And shoutouts to Teen and then sa Sandbox Creatives. Kay Tito Sean na nag-edit ngayon nito. Thank you so much. Kami po ang Hello Ma'am Sir Show. Ito po ang iyong paboritong tito. Ako po, si Tito Epi. Tito Daryl, nakalimutan ko. Tito B. Tito Ritz. Thank you.